Sa mga nagtataksi ngayong holiday rush, ingat sa mga manluloko. Tulad nitong naniningil ba naman ng mahigit 10,000 piso kada pasahero. Nilak pa ang taxi para hindi makalabas ang biktima hanggang hindi nagbabayad. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mel, LTFRB at LTO na mismo ang naghahanap sa driver na yan na nabanggit mong viral video. At kapag napatunayan siyang nagkasala, hindi na siya magmumulta. Posible pa siyang hindi na makapasada habang buhay. So, okay natin to. Friend, it's our rate. Report me the rate. Okay. Viral na ang videong ito ng umano'y pang-i-scam ng isang taxi sa mga turistang Taiwanese. Ang singil kasi sa kanila mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 4, tumataginting na 10,000 piso kada pasahero. At base sa taripang inabot ng katabi ng taxi driver na may logo pa ng NAIA at Department of Tourism, mahigit 13,000 piso ang pamasahe kada pasahero kung papuntang Terminal 3. Pinakamura na yung papunta sa mga hotel at bus terminal sa Metro Manila na halos 10,000 piso kada pasahero. Sa ilalim ng taripa, may banta pa na may parusa ang paglabag sa airport policy. Iniimbestigahan na ng LTFRB ang post na ito. Ang problema, hindi pa nila alam ang plaka at pangalan ng driver. Nanawagan kami sa uploader ng video na bigyan po kami ng detalye to start on dahil bababaan po ng legal department ng show cause order ang nasabing driver sa kaso po na overcharging. Tumangging magpa-interview ang uploader pero batay sa kanyang post, ibinahagi lang ng kanyang nobyong Taiwanese ang video at picture na galing daw sa Facebook group ng mga turistang Taiwanese dito sa Pilipinas. Batay raw sa original post, mismong gwardya sa NAIA ang nagdala sa mga Taiwanese papunta sa umano'y scammer na taxi driver dahil wala raw shuttle bus doon. Nilak pa raw ang mga ito sa taxi hanggat hindi nakakabayad ng tig 10,000 piso kada tao. Nakalaunay natawaran nila ng 5,000 piso. Iniimbestigahan na raw ng Manila International Airport Authority ang insidente. Nakapag-ugnayan na po kami doon sa tao na nag-post nito at nakausap na po siya ng ating mga investigador. Ito po ang mga nag-ooperate ng mga kolorum. Hindi po tayo nakakatulong sa turismo ng ating bansa at nakasira po yan sa imahe ng ating paliparan. Ang LTFRB nagbabala na posibleng masuspinde ang prangkisa ng naturang taxi kapag napatunayang nag-overcharging. Walang pasahe na nagkakahalaga ng 10,000 pataas. Tinalo pa po nun yung pasahe sa eroplano. Sabi ng LTFRB, 3 lang ang taxi sa NAIA. Regular taxi na kulay puti na 45 pesos lang ang flag down rate. Ang airport taxi na kulay dilaw na 75 pesos ang flag down rate. At ang coupon taxi na may fixed rate kada destinasyon. At dahil hindi lang sa airport marami nagtataksi, lalo ngayong Christmas rush, nagbabala ang LTFRB laban sa mga nangongontrata. May multa yan ng hanggang 15,000 pesos at posibleng kanselasyon ng prangkisa. Mahigit 30 na ang nireklamo sa kanila ng sobrang paniningil. 28 ang naaksyonan, ang iba hindi dahil kulang sa detalye. Mel, bukod sa mga taxi sa airport, naghihigpit na rin sa mga taxi dito sa mga mall, lalo na ngayong holiday rush. Ngayon nga lang, dito sa pwesto namin sa may North EDSA, pinaghuhuli ng LTO yung mga taxi na tumatanggi sa pasahero o di kayo nangongontrata. Yung isang nahuling taxi driver kanina, abay 300 pesos ba naman ang kontrata mula rito sa North EDSA papunta sa isa pang mall sa Quezon Avenue. Traffic daw kasi. Kinumpis ka ang kanyang lisensya at posibleng makansela pa at hindi na makapagmaneho habang buhay. Samantala, mabigat po ngayon ang daloy ng trapiko dito sa pwesto namin sa northbound lane ng EDSA North at ang problema, meron pa pong isang sasakyan na nasiraan dyan sa gitna ng daan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.